And then, anong ginawa mo after pandemic or during pandemic siya? During pandemic, syempre, nakakatakot. Hindi ko na alam kung paano ko sisimulan yung nasimulan ko na. Syempre, kung may 50K ako, baka mauuwi na lang to sa kasi wala na akong trabaho. Walang work eh. So, yung pandemic, yun, hindi ko sinayang yung oras. Nanood ako ng mga YouTube, masterclass. Nag-aral talaga ako about sa e-commerce. Doon nagsimula yung pagbebenta ko sa Lazada, sa Shopee, yun yung talaga nagsimula. Parang Kasi nag-aral ka talaga nag-aral. nag-aaral. Actually, wala siya sa plano na magawa ko siya. Kasi ang sabi ko, 5 years pa ako magre-resign sa company para lang makapag-business. Pero hindi ko alam, 3 months lang nakapag-resign na ako sa company. Kasi nga, dahil nagka-pandemic, napilitan ako mag-aral lang maigi. No choice ako, sa bahay ako, walang trabaho. So, inaral ko lang ng inaral yung mga technicalities doon sa mga e-commerce company. Doon nagsimula lahat yung kwento ng company namin na nagsimula sa sideline na naging corporation na siya ngayon. Kasi talagang literal na binibentahan lang namin yung mga kaibigan lang namin nung simula. Tinulungan pa ako ng wife ko noon na magbenta sa... Mag-girlfriend pa lang kayo noon. Girlfriend ko pa lang siya noon. Nagbenta na din siya ng mga paninda niya sa mga kaibigan niya, rattan bags, kung ano-ano na binibenta namin noon. So parang nag-start yung business mo, posting hanggang sa napasok mo sa e-commerce. Yes, posting sa marketplace, sa FB Market. Putok pa yung marketplace noon eh. So hanggang sa napasok ko na yung e-com, natuto na ako mag-Lazada and Shopee. Nag-aral ako dun sa mga coach sa Lazada and Shopee. So nag-invest ka rin? Nag-invest na ako sa knowledge kasi I think kailangan ko na siya kasi wala akong alam dun sa mga ganun-ganun, benta-benta dun eh. Baka malugi eh, baka masayang lang yung pera. So, nakikita ko kasi yung mga testimonials na talagang kumita sila. So, sabi ko, gusto ko rin dun, parang gusto ko rin ganun karaming parcels. Kaya nag-invest din talaga ako sa knowledge.